Dinaanan ni Sade ang kanyang tita Rita para makadalo rin ito sa reunion ng pamilya Santillan. Pinsan nila ang mga Santillan at nang tumakbo noong gobernador ang kanyang lolo Salvador, ay masugid nilang taga-suporta ang mga ito. Isinakto nila ang reunion sa kaarawan ng matriarch na si Lola Guada. Pagdating sa venue ay naroon si Jeline at mabait na uli ang ngiti nito sa kanya. Nang nasa kotse na silang tatlo ay humingi ng paumanhin ang tiyahin. Iho, sorry sa sinabi ko sa'yo last time ha. Dapat pala hindi ako naniwala agad sa chismis. Kinuwento na sa akin ni Jeline na kinaro na sa kanya ni Buboy na si Jaime pala ang nanliligaw doon sa babae. Ikaw lang ang binigyan ng rosas. Natawa si Jeline at napailing. I can imagine her embarrassment. Oo nga, sang-ayon ni Tita Rita. Siguro dahil mas mayaman ka kaysa kay Jaime. Sade, kaya ikaw ang binigyan ng bulaklak. Alam mo naman ang ibang babae dyan, pera-pera lang sila. Gold diggers, ismid pa nito. Chanda is a nice girl, sagot niya kanatahimik ng dalawa. Matagal bago muling nagsalita si Jeline. Close kayo? Sarcastic na uli na mukha nito. She's a friend. Hindi nakasagot si Jeline kaya si Tita Rita nang magsalita. Sade, mag-ingat ka sa mga kinakaibigan mo. Baka kung sino lang yan at masamang impluensya pala. Pinaglayan niya ng hindi makapaniwalang tingin ng matanda. I'm too old to be influenced by anyone. Never underestimate a woman's allure. Nakahanda na sa mahabang debate ang mukha ng matanda, kaya tumahimik na lang siya kahit hindi siya komportable sa iniisip nito kay Chanda. Pagdating nila sa bahay ni Lola Guada Santillan ay nag-umpisa na ang party. Tumutugtog na ang Milisano Musical Ensemble at kita niya agad ang malaking butas ng tuba. Doon ay abala si Chanda sa katitingin sa papel na nasa harap nito. Halos hindi niya mahagip ang mga mata ng babae. Nakaka-addict talaga ang ganda nito. Nandoon na ang kanyang mama kasama ang pinsan nitong si Tita Aida. Wala lang naman ang kanyang papa. Hindi ito mahilig sa sosyal ng matatandang dalaga. Papunta lang ito kung naroon din ang mga amigo nito. Ayaw nitong makipag-usap sa pamilya ng mama niya. Nakakatama daw. Umupo sila sa gitnang lamesa kung saan nakaupo ang bunsong anak ni Lola Guada na si Tita Annalyn. Sa state ito naninirahan kaya masaya ang tsikahan at balitaan ng mga ito. Mami, ma'am, tawag ni Clark sa Tita Annalyn niya. Last nakita niya sa pinsang ito ay ang liit pa. High school pa lang yata. Ngayon ay ang tangkad na at second year na sa pagpipiloto. Ang bilis talaga ng panahon. I finally found the girl I'm gonna marry. Anunsyo nito sa ina. Really anak, ngumiti ang ginang sa mga kasama. Sa mesa, para talaga itong magbarkada ng binata ko. We share our secrets. Game na tinuro ni Clark ang grupo ng mga musikero na nagpapahinga dahil katatapos lang ng first test. Tinuro nito si Chanda na umiinom ng tubig at nakikinig sa sinasabi ni Olga. Wow, very pretty, sabi ni Annalyn. Tumingin ito kay Tita Rita. Who's that girl? We don't know her. Sigurado siyang kilala ito ng kanyang Tita Rita na ito ang Chanda na tinutukoy niya. Ayaw lang itong i-acknowledge. She's Chanda, sagot niya. Tatawagin ko para ipakilala sa inyo. Tumayo siya at lumapit sa mga musikero. Hi Sade, masayang bati ni Arlene. Hello. Masaya na rin tuhon bago dumiretso kay Chanda. Niyaya niya itong upo sandali sa mesa nila habang hindi pa tumutugtog ang mga ito. Naku, nahihiya ako. They're okay, sige na. Inalalayan niya ang braso nito para handiin ito ang makahindig. Kagatlabi itong sumunod sa kanya. Pinaupo niya ito sa upuan niya at kumuha na lang siya ng kanyang sariling upuan mula sa kabilang mesa. Ipinakilala niya ito sa lahat. Hindi lang siya nasiyahan nang kinamayan ito ni Clark. Where are you from? Who are your parents? Sunod na tanong ni Annalyn. Taga-Pasig po ako. Wala pa akong parents. Kiming sagot ni Chanda. Binigyan ito ng pang-encourage ng ngiti. So sino ang kasama mo sa buhay? Tanong naman ng ginang Celestina na kasama rin nila sa mesa. Stepmom ko po. Taga dito ba ang stepmom mo? Hindi po. At tulad ng ginagawa sa mga dayo, tinanong ito kung bakit ito napadpad sa Saracanlaw. Friends po kasi ng mami ko si Miss Milisano. At dahil kailangan ko po ng experience para ma-hire sa magagandang banda sa Manila, naisip po ng nanay ko na dito ako mag-umpisa. Sumali na si Tita Rita. Mukhang wala itong tiwala kay Chanda. Sa dinami-dami ng masasalihan sa Maynila, bakit dito pa sa Saracanlaw ay ang layo dito? Matagal bago nakasagot si Chanda. Kasi po, gusto ko rin pong maranasan mamuhay sa probinsya dahil wala po akong probinsya. Laking Pasig po talaga ako. May malaking katawan na lumapit sa kanila, si Miss Lisan. Excuse me, mahiram ko muna sana ang musikera ko dahil mag-uumpisa na kami. Magalam na nagpaalam sa kanila si Chanda at bumakad na ito papunta sa dating pwesto. There was something adorable about Chanda na hindi niya mailayo ang mga mata rito. Minsan suplada, minsan mabait, minsan matapang, minsan mahihiyain. Abala siya sa katitingin dito nang mapatingin din ito sa direksyon niya. Binigyan niya ito ng ngiti at sinuklian din siya nito ng isa.
Hinawakan ni Jeline ang kamay niya at sinandig nito ang ulo sa balikat niya. Nakaramdam siya ng konsensya. May kasintahan siyang tao pero nagkaka-interest pa siya sa iba. Niyakap niya ang kasindahan nang binigyan siya nito ng malungkot na tingin. Siguro nahahalata rin ito ang pagkabalisa niya. Dapat planuhin na natin ang engagement party niyong dalawa. Excited na sabi ni Tita Rita. Less than 2 months na lang Oo, koro sa mga ginang sa mesa. Excited din ang mga ito. Muling sumaya ang mukha ni Jeline at naging animated ito na magkwento tungkol sa mga preparasyon. Sumasali siya sa usapan pero hindi niya talaga mapigilan na mapatingin sa dako ng mga manunugtog. Kung kailan malapit na ang engagement niya ay heto siya na dedemonyo. Naisip ni Sade, dapat na nga siguro talaga niyang iwasan si Chanda. Hindi na kasi na may kakaila sa sarili na attracted siya sa babae. Hindi siya dapat nagpupunta sa lugar kung saan pwede silang magkita. Dumalo siya sa pagtitipon, dapat iyakin niya munang wala raw ng Melisana Musical Ensemble dahil wala na siyang ginawa kundi tumitig sa babae. Huwag na rin muna siyang mag-basketball dahil pehadong lilingon pa rin siya sa boarding house ni Aling Yolanda. Nakakahiya kay Jaime. Napuna siya nito minsan na napapalingon sa boarding house. Pakaramdam nga niya ay inaanalasa siya ng kaibigan. Ano ba kasi itong abnormal na nararamdaman niya? Nakakahiya sa pamilya ni Jeline at sa pamilya niya. Iiwasan niya talaga ang musikera. Tumunog ang kanyang cellphone. Ini-unlock niya at binasa ang message galing kay Chanda. A beautiful day, isn't it? Napakamot siya dahil hindi niya mapagilan ang sarili na mag-text back. I agree, labas tayo. Same place, 5 p.m. ulit. Heto na naman ang kaabnormal niya. Sinabing iiwasan na niya pero isang a beautiful day lang ni Chanda ay natataranta na sa iya. Kailangan na niyang disiplinahin ang sarili. Hindi niya sisiputin ang babae sa ngayon para sa ikatatahimik ng lahat. Tinapos niya ang lahat ng paperwork sa opisina. Kahit ang sekretary niya ay sinaang gumawa para malimutan ang date nila ni Chanda. Pag narating ng alas 5:30 ay may natanggap siyang 2 text. Magkasunod. Chanda ang pangalan na nakalagay sa inbox. Hindi niya binasa. Delete agad baka kumaripas siya ng takbo papunta sa boarding house. Mabuti at hindi tumawag ang babae. Siguradong magagalit ito sa pang-iindian niya. Pero mabuti na rin iyon para iwasan din siya nito. Mas mabuti na silang dalawa ang mag-iwasan. Pero mukhang nagkamali siya. Kinabukasan habang tumutulong siya sa pagdadala ng mga baka sa kabilang burol, ay pinatawag siya ng kanyang ama sa opisina. May bisita raw siya. Iniwan niya ang mga baka sa mga tauhan at dumiretso sa kanilang opisina. At malayo pa lang ay alam na niya kung sino ang mga bisita ng kanyang ama at ni Tay Ashraf sa mesa na nasa lilim ng puno ng kaimito. Sina Olga at Chanda. Masaya ang halakhakan ng mga ito kaya inihanda na niya ang sarili. Nandito na ang salarin, sabi ng kanyang ama habang papalapit siya. Bakit mo raw inindyan kahapon ang magandang binibining ito? Isang nakamamatay na tingin ang ibinigay ni Chanda. Napakaway ng kamay si Olga at sumenyas na galit daw ang kaibigan. Hindi ba wala ka namang ginawa kahapon, Sid? Tumambay ka lang dito sa opisina Ani smile. Natahimik siya. Maloko talaga ang papa niya. Baka kung ano pa ang sabihin nito kay Chanda. Sinenyasan niya ang babae na pumasok sa loob ng opisina. Sumunod ito at nang nasa loob na sila ay walang prenong nagbunga. Tama ba yun na mag-imbita ka tapos hindi ka pala darating? Kung gusto mong i-cancel dapat nag-text ka man lang para hindi ako nag-expect. Hindi siya nakasagot dahil nga mali siya. Alam mo bang bakla lang ang nang-iindyan? Patuloy nito. Talaga? Medyo nagpanting ang tenga niya sa tinura nito. Minsan may pagkasobra rin ang bunganga ng kaharap. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinablot niya ang ulo nito at kinuyungos ito ng halik. Hindi na ito nakagalaw dahil nga 2 palad niya ang nakahawak sa ulo nito at hindi ito magalaw. Nagpahalik talaga ito.